Plano ni Knuckle at Shoot na subukang hulihin ang nakatakas na Chimera Ant na si Cheeto bago siya makarating sa kanilang hari. Malapit na siya. O sige. Sinusunod niya ang kalsada. Kapag hindi na siya lumiis ng direksyon, dadaan siya sa loob ng 10 minuto. Nakasisiguro ka bang hindi niya tayo mapapansin dito? Hindi. Alam ko siguradong malalaman niyang nandito tayo. Dahil magsisimula uli magdagdag ng interes si Patlin kapag nakalapit na siya sa atin. Pero sa ganyang katuloy na takbo niya, may pag-asa kaming tambangan siya bago pa magsimula madagdag uli ng interes si Patlin. Sa ability ni Knuckle na baon sa utang, dumidikit ang mascot na si Patlin sa kalaban at siyang nagsasabi kada 10 segundo na nadadagdagan ng interes. Pero kapag dumistansya ang target niya na mahigit 100 metro mula sa kanya, pansamantalang humihinto ang pagdadagdag. Kapag nangyayari ito, tinatandaan ni Patlin kung saan tumigil ang bilang at ang oras na natitira bago magdagdag uli. Oras na makalapit uli ang kalaban sa loob ng saklaw na distansya ni Knuckle na 100 metro, tinutuloy ni Patlin ang pagdagdag mula sa kung saan ito huminto. Papalapit siya sa bilis na 160 hanggang 180 kilometers per hour. Kahit mga 3 segundong buwelo lang ang maiwan sa amin bago magdagdag uli ng interes si Patlin, sapat na oras na yon para makasugod kami at patigilin siya. Ayan na siya! Huh? Anong problema? Bakit ganun? Anong nangyari? Bigla siya nagbago ng direksyon bago makarating dito! Sa ibaba! Nako! Hindi mo siya maaabutan kasing bilis niya ang isang cheetah. Nakalimutan mo na ba yun? Ha? Dapat wala siyang kaalam-alam sa Zetsu. Paano niya nalaman na inaabangan natin siya? Posible kayang... Papunta sa direksyon natin ng hangin. At paibaba ang ihip, kaya imposibleng natangay ang amoy natin sa kanya. Sa itaas! Ha? Ano naman ang bagay na yan? May nadiskubre akong 2 kahina-hinalang tao. Anong gagawin ko? Hayaan mo. Hindi sila ang target natin. Magpapagod lang tayo kung gagawa tayo na higit sa hinihingi nila. Opo, napansin ko lang kasi na sinusubukan nilang tambangan si Boss Cheeto. Nasa malapit lang pala ang isang yon. Binigyan ko ng babala si Boss Cheeto bago siya mahuli ng mga to. Malibang nakialam ako. Anong ginawa ni Cheeto? Nagpalit siya ng ruta niya patungo sa kabisera at iparating ko raw kay Boss Leol ko ang pasasalamat niya. Talaga? Magaling ang ginawa mo. Ngayon may utang na loob siya sa akin. Si Leol to. Kasalukuyang binabangga ng target ng infantry na nakatalaga sa bayan ng Longtong. Sa Longtong? Magtungo kang Hilaga nun at subukan mo siyang harangin. Hula ko, dun siya dadaan palabas. Sige. Mukhang kahit ang hukbo nila hindi siya kayang pigilan. Oo, pero ginamit ko lang naman sila para bitagin siya. Para mas mapatagal ko siya sa isang lugar at mapatigil ko ang momentum ng galaw niya. Kahit gaano pa siya kalakas, siguradong pagod na siya dahil 30 oras na siyang walang tigil sa panggugulo sa akin. Kinokontrol na ng kalaban si Diego! Kapag nagkulong kayo sa loob ng mga bahay niyo, mamamatay kayo! Hindi mo kami manunoko! Lumayas ka! Kaasar, mukhang nakita na rin nilang lahat dito yung anunsyo ni Diego sa TV. Nagmumukha tuloy akong kontrabida ngayon. Hindi ko na sila makukumbinse. Ang magagawa ko na lang patigilin ng mga puppet at hukbo sa lahat ng lugar na madadaanan ko. Sunod naman. Sa bandang Hilaga kaya. Sabi ko na, meron pa rin sumusunod sa akin. Sino ka? Kung may kailangan ka sa akin, lumabas ka! Nawala na ng tuluyan ng aura niya. Baka naghihintay siya na may ibang kasamahan siya magpakita at saka siya lalabas. Pipilitin ko siya lumabas. Tingnan ko lang kung kaya mo akong sabayan sa patagalan. Hoy! Uy! Pasensya na kung napahinto kita rito. Okay lang. Marami pa naman akong oras. Malapit na rito yung hari, di ba? Hagya? Leol na ang tawag sa'yo ngayon. Alam ko. Alam mo pala ibig sabihin, nambubwisit ka lang. Wala ka pa rin pinagbago.
Nga pala, malaking tulong yung pagbibigay babala sa akin ni Flutter. Mas gusto ko kasing umiwas sa mga laban ngayon. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, ano ba yung bagay na yan? Huh? Ewan. Nailagay siya sa akin ng isang hunter na nakalaban ko. Kahit anong bilis ang takbo ko, nakakasunod pa rin sa akin. Kaya hinayaan ko na lang. Isa pa, mukhang wala naman siyang masamang epekto sa akin sa ngayon. Andyan lang siya, oh. Gusto mong mawala? Huh? Gusto mong mawala ang bagay na yan? Kaya mong tanggalin? Pwede nating alamin. Pero hindi libre, tama? Mabuti nagkakaintindihan tayo. Sabi ko na nga ba eh. May tinatrabaho kasi kami ngayon para sa maharlikang gwardya. Maganda kung matutulungan mo kami. Boss Leol, Huh? namataan ko na ang target. Nasa National Highway siya sa tabi ng gubat, patungong Hilaga Silangan ng Longtong. Aba, magaling. Mukhang hindi nagkamali ng hula si Lady Neferpito. Huwag mo siyang hayaang makawala. Ipadala mo lahat para siguradong hindi makawala. Apa, May tinutugis kasi kami ngayon tao. Malamang isa siyang hunter. At gusto mo tulungan kitang huliin siya, ganun ba? Sabi mo, hunter siya? Medyo mahirap talaga kalabanin ng mga yun. Bago ang lahat, tatanggalin muna natin ang bagay na yan. Sige. Kapag pumunta ka sa palasyo, mabibigyan ka ni Lord Shawapuf ng bagong espesyal na kapangyarihan at tuturuan ka na rin niya kung paano gamitin yon. Kung mabilis ka matututo, baka magawa mo sa loob ng isang araw. Mabagal kasi ako kaya inabot ako ng 3 araw bago ko matutunan yung sa akin. Parang napakasarap naman pakinggan ng alok mong yan. At bilang kapalit, kailangan kong pagsilbihan ng hari? Nakuha mo. Madali lang, hindi ba? Sige, payag ako dyan. Nililinaw ko lang ang lahat. Oo, mabuti na nga yung maliwanag. Kung wala ka ng tanong, tumuloy ka na sa palasyo at kontakin mo ako kapag na-master mo na panibagong kapangyarihan mo. Habang hinihintay kita, aalamin ng mga alagad ko kung anong kapangyarihan ang target. Okay, wala naman ako magagawa. May utang na loob ako sa'yo. Halata naman nagpapalakas ka sa kanila dahil gusto mo makaangat. Ikaw rin, hindi nagbago. Natural ako pa. Maaaring ganito ako ngayon pero dati akong haring ng kagubatan. Talagang umaasa ka pa rin magiging hari ka uli, ha? Kanina pa ako sinusundan ito. At sa ganyang kalayo, hindi siya abot ng yoyo ko. Kung hindi ko siya matatalo, matatakasan, problema to. Doon ako, sa gubat! Sa kapal ng mga halaman at puno dito, mahihirapan siya makita ako mula sa itaas. At kung susubukan niyang lumapit, maabot ko na siya ng yoyo ko. Wala pa rin. Sumuko na kaya siya, pero parang imposible. Dapat sinubukan niya man lang akong hanapin bago siya sumuko. Asar! Wala akong oras maghintay lang dito. Kung susugod ka, sugod na! hindi ka makakatago sa akin. Kahit saan ka pa magsuot, nakikita kita. Sugod na, mga sundalo ni Leon. Hanapin at hulihin ang target. May paparating, pero galing sa kabilang direksyon at nasa lupa. Natanggal niya ang mga braso at ulo ng kalaban niya sa isang iglap lang. Hindi kami mananalo kung one-on-one at malapitan ng laban. Nasaan na siya? Captain! Seidas! Mamamatay na ako! May dalawa pang nakatakas. Sabay-sabay na kaming umaatake mula sa iba't ibang direksyon pero hindi man lang kami makatama. Atras muna! Kailangan mag-regroup! Hindi ka makakatakas sa akin! Ikaw siguro ang leader! Ikaw nang uunahin ko! Ano, ayos ba? Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko sa'yo?
Ang walang yun. Pinasabugan ako gamit ng masamang hangin! Teka, paano nangyari yun? Sigurado akong naikubli ko ang aura ko at umatake ako mula sa blind spot niya. Pero sakto ang timing ng pag-atake niya. Malamang may nagturo sa kanya ng lokasyon ko mula sa malayo. Siya yun! Siguradong nakikita niya ako hanggang sa mga oras na to. May kapangyarihan siguro siyang matukoy ang lokasyon ko sa lahat ng oras. Kung ganun, wala akong balak na ipakita sa kanya ang mga alas ko. Hindi nila pwedeng malamang nakakagamit ako ng kuryente, pati yung yo-yo ko. Mas okay sana kung maiiwasan ko siya at makakatago uli ako. Kaya lang mukhang imposible na. Kailangan matalo ko sila sa mano-manong labanan. Barel! Hindi! May nakabaon na bagay sa sentido ko. Pulgas? Pulgas? Asar! Saan nanggagaling ang mga balang to? Area TH-88, X-15, Y-12, C-2, Point X-9, Y-3, C-1. Okay. Wala ka ng takas mula sa aking freedom shotgun. Oh yeah. Asar talaga! Hindi tumitigil ang pagdurugo. Hindi ordinaryong mga pulgas ang mga to. Area P9, Y7, X8, C4, Point Y5, X3, C1. Okay. Halatang hindi nila ako gustong patayin agad. Hindi yun ang layunin nila. Ang talagang layunin nila, dahan-dahan akong ubusan ng lakas sa labis ng pagturugo. Espesyal lang mga pulgas ko. Mas talentado sila. Nakakatulong sila ng 200 meters pa itaas. At kung isasama mo pa ang puwersa ng aking airgun, hindi sila mapipigilan. Oh yeah. Aba, nailaga na niya. Kaya pala walang kalaban-laban sa isang to ang Ape Squad. Mas mahihirapan silang barilin ako kung maglilikot ako. Pero yun ang gusto nilang mangyari para manghina ako lalo. Kaya hindi pa pwede yun. Mas dapat akong mag-conserve ng lakas. Uy, mukhang may binabalak siya. Baka gagamit na siya ng isang special ability. Subukan natin ang kakayahan niya. Okay. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihang Super Eye, nagagawa akong makita ang target mula sa lahat ng anggulo dahil sa mga satellite dragonflies ko. Kahit ano pa ang nagagawa mo, hindi mo matatakasan ang mga mata ko. Sige lang, ipakita mo sa akin. Hindi nakakagamit ng N si Killua. Ang N ang teknik ng pagpapalawak ng oras sa paligid ng katawan at pagpapanatili nito sa mahabang panahon. Isa ito sa mga kahinaan niya. Aminado siya sa kahinaan niyang iyon. Kaya naman hindi niya pinapalampas ang oras niya ng higit sa saklaw na komportable siyang gawin. 57 sentimetro mula sa katawan niya, napakaliit lang. Ibig sabihin, kung gusto niya mailaga ng isang balang paparating, mararamdaman niya palang yon kapag 57 sentimetro na lang ang layo nito sa katawan niya at kailangan niyang bumawi sa kakulangan ng N gamit ang kanyang superhuman speed at reflexes para maiwasan ito ng point blank.
Pero, sa pagkakataong to, hindi siya umiwas. Ginawa niya yun upang malaman ang anggulo ng bala. Nagmula sa direksyon yon. Aba, sinadya niya magpatama para matuntun niya ang lokasyon ng bumabaril sa kanya. Ayan na, mabilis siyang papunta sa kinaroroonan mo. Okay. Sige lang, bata. Yan nga ang gusto ko. Yung sugat na nagalusan lang ng balang pulgas, tumigil sa pagdurugo. Malamang may nilalabas ng kemikal yung pulgas na yun na pumipigil sa natural na pag-coagulate ng dugo. Kapag hindi huminto ang pagdurugo ng iba ko pang sugat, magkakaproblema ako. Hindi ko na patatakasin to! Tamang-tama to. Makikita ko kung may paparating dahil walang pwedeng pagtaguan. O ano ha? Wala ka ng pagtataguan dito! Harapin mo ako! Sandali! Ang lawak ng desyertong ito, alam mo ba? Hindi ka tatagal ng isang araw. Mamamatay ka sa uhaw. Sayang naman. Nag-e-enjoy pa naman ako sa pagmanman sa'yo. Gusto ko pa sana. Kaya lang, hindi na kaya eh. Nauubusan na rin kasi ako ng lakas. Maigi na siguro ito para makapag-usap tayo ng maayos. Una muna, magpapakilala ako. Ang pangalan ko nga pala, Jail. Oh, mali. Mele Oro na pala ako ngayon. Nung nabubuhay pa yung reyna namin, leader ako ng isang hukbo. Ikinagagal ako makilala ka. Ikaw, anong pangalan mo? Sabihin mo, bakit mo ako sinusundan? Dahil syempre, ayoko mawala ka sa paningin ko. Malulungkot din naman ako kung mamamatay ka. Naisip ko kasi ikaw ang tipo ng tao na gusto kong maging partner. Yung hari namin ang pakay ninyo, hindi ba? Hindi! Huh? Muntik na ako madulas doon. Kailangan ko maging maingat. Hindi niya pwede malaman ang totoong pakay ko. Talaga? Akala ko gusto niyo matalo ang hari namin kaya kayo nandito. Kami? Tama yun. Kanina pa kita binabantayan. Mula nung kasama mo pa yung kalaro mong isang bata. Ganun pala. At ako sinusundan mo dahil iniisip mong mas madali ako matalo kaysa kay Kilua? Ganun ba yan? Ha? Hindi. Mali ka nang inaakala. Ganun ba ang dating sa'yo? Siguro nga, hindi kita masisisi. Oo nga naman, syempre. Kalaban lang ang tingin mo sa akin. Siguro dapat bagong lahat magpaliwanag na muna ako. Easy ka lang ha, hindi ako nagsisinungaling. Hindi kita sinundan kanina pa dahil gusto kitang labanan o lokohin. Pexmon! Ganun ba? Sige, naniniwala ako. Naiintindihan kita kahit siguro ako hindi maniniwala. Isa kang tao. At ako naman isang kimeraan kaya alam kong... Huh? Di nga! Sana ba yun? Isa itong patibong, kahit alam mo yun, susunod ka pa rin ba? Pakailam ko, patay ka na. Hindi man lang siya nag-alinlangan tapusin ako. Walang takot na determinasyon. Magaling ka, ha? Isang lawa! Nagmamadali ka ng mamatay. Nandito ang impyerno! Ako! Magkain! Sandali! Ito yung... katawan ng tao bahay ni Kapitan Ricardo! Patay! Huwag niyong kainin! Alam kong dapat ako tumigil pero... hindi ko magawa! Hindi ko mapigilan ang tawag ng dugo! Haray ka! Paano mo nagawang putulin ang mahalagang paan ng dakilang si Kapitan Ricardo? Magbabayad ka! Anong tingin mo? Nahahayaan lang kitang hilahin ako sa tubig? Ang galing din itong suction cups mo sa paa. Ikaw pala yung bumaril sa akin. Isang pugita? Huwag mo akong tawaging pugita!
Si Ikalgo pala ang tunay na kalaban ni Killua. Isang parasitikong kemera ant na nakakagamit ng mga katawaran tao. Isang pugita. Huwag niyo akong tawaging pugita!